Shalom sa inyong lahat. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. Marcos 7:7. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Anong espiritual na pagbabagong anyo ang araw-araw mong nararanasan? Ang aklat ni Marcos. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. At ang ating panalangin ay mula sa awit 51, talatang 10 at 11. Linisin at hugasan niyo kami sa aming mga kasalanan upang lubusang luminis ang puso't kaluluwa namin. Ipadam ninyo sa amin ang kasiyahan at kaligayahan upang sa aba naming kalagayan muling mapapasa amin ang kagalakan. Kalimutan ninyo ang aming mga kasalanan at pauwiin ang lahat naming kasamaan. Amen. Pang-anim na leksyon. Ang katagang inside out ay isang idioma na nagpapahayag sa isang bagay na normal na sa loob ay ngayoy nakalabas na. Halimbawa ay ang bulsa ng pantalon na baliktad, tawag natin. Ito'y nangangahulugang lubusan o ganap. Susing talata, Marcos 7:15. Ngunit tumanggi siya at sinabi sa kanya, umuwi ka sa iyong mga kaibigan at ibalita mo sa kanila ang lahat na ginawa ng Panginoon para sa iyo at kung paanong kinaawaan ka niya. Ang Marcos 7 ay nagbubunyag sa mahalagang katotohanan na gaano man maaaring kahanga-hanga ang mga himala. Ang pag-iisa ng mga ito ay kadalasang hindi sapat upang buksan ang mga puso sa katotohanan. Kung tutusin, ano ang kabutihang naidulot ng mga himala para sa mga lider ng relihiyon na desididong tanggihan si Jesus? Sa Marcos 8, tinitingnan ng pag-aaral ang kahalagahan ng tinapay bilang simbolo ng mga katuruan at tradisyon. Ang mga kwentong ito'y naglalaman ng mga dakilang aral tungkol sa kahulugan at praktis ng buhay pangrelihiyon. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, dalawang mga tradisyon ng tao. Kalawa, dalawang mga pambihirang pagpapagaling. At ikatlo, mag-ingat sa masamang tinapay. Doon sa una ay dalawa ang paksa. Tradisyon laban sa mga utos ng Diyos at malilinis na kamay o malilinis na puso. Sa ikalawa ay dalawa rin. Mga mumu para sa mga aso at umid ang dila. At sa pangatlo, yung mag-ingat sa masamang tinapay ay
titignan natin ang pag-iingat sa mga lebadura. Unang pagkakahati, dalawang mga tradisyon ng mga tao at una sa dalawang pagtatalakay ay mga tradisyon laban sa mga utos ng Diyos. Marcos 7:1-13. Nang sama-samang lumapit sa kanya ang mga Fariseo at ang ilan sa mga eskriba na nanggaling sa Jerusalem, kanilang nakita ang ilan sa kanyang mga alagad na kumakain ng tinapay na marurumi ang mga kamay, sa makatwid ay hindi hinugasan. Ngayon pa lang ay ating lilinawin na itong paghugas ng kamay ay isang relihiyosong ritual. Ito'y walang kinalaman sa hygiene o kalinisan. Ang modernong ritual ay makikita sa larawang ilustrasyon dito. Nakapila ang mga maghuhugas. Ang kagamitan ay isang pitsil na may dalawang tatagnan at isang palangganang may tubig. Hawak ang panlabas na tatagnan ng pitsil, sasalukin ng tubig sa palanggana, bubuhusan ang kaliwang palad, pansin nyo ha, palad lang, sa harap at likod, sinasalo ng palanggana ang tubig, ililipat ang pitsil sa kaliwang kamay, hawak sa kabilang tatagnan, at bubuhusan ang kanang palad sa harap at likod. Iyon ang ritual. Gayon din ang gagawin ng lahat ng susunod sa nauna. Anong linis ang meron dito? Lalo na sa matandang ritual, mas masahol pa. Sa matandang ritual, ang tubig ay sapat lang na magkakasya sa isang itlog. Ganun karami. Ibubuhos ang tubig sa kaliwang palad. Paagusin ang tubig hanggang sa siko at sasaluhin ng kanang palad at padadaluyin hanggang siko. Anong paglilinis na gagawin yan? Kaya nga ritual lang. Kung ihahambing natin sa paraan ng paghuhugas ng kamay na nalaman natin sa panahon ng nakaraang pandemya, ay talagang makikita natin na walang linis na ginagawa ang ritual na ito. Literal na linis. Patuloy natin ang pagbasa. Sapagkat ang mga Fariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi kumakain malibang makapaghugas ng mabuti ng kanilang kamay na sinusunod ang tradisyon ng matatanda. Biro niyo yun? Nahuhugasan daw ng mabuti ang kamay. Hindi nga gumagamit ng sabon. Pero talagang ritual. Pagka hindi ginawa yan, kahit pa maghugas ka ng sabon at gawin mo yung talagang paghuhugas na kinukuskus lahat ng kamay at tumatagal ng kasing haba ng dalawang pag-apit ng happy birthday. Kahit gawin mo yan, pag hindi mo ginawa yung paraan nila, hindi ka malinis. Ritual nga eh. Kapag nanggaling sila sa palengke, hindi sila kumakain malibang malinis nila ang kanilang mga sarili. At marami pang ibang bagay ang kanilang sinusunod gaya ng mga paghugas ng mga tasa, mga pitsel, at malalagyang tanso. Kaya ang mga Pariseo at ang lahat ng mga Hudyo
Sila'y tinanong ng mga Pariseo at ng mga eskriba, bakit ang inyong mga alagad ay hindi lumalakad ayon sa tradisyon ng matatanda, kundi kumakain ng tinapay na marurumi ang mga kamay? At sinabi niya sa kanila, tama ang pahayag ni Isaias tungkol sa inyo na mga mapagkunwari ayon sa nasusulat, iginagalang ako ng bayan na ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. Iniiwan ninyo ang utos ng Diyos sa inyong pinanghahawakan, ang tradisyon ng mga tao. Sinabi pa niya sa kanila, maganda ang paraan ng inyong pagtanggi sa utos ng Diyos upang masunod ang inyong mga tradisyon. Sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at sino mang lumait sa ama o sa ina, at ang sino mang ay dapat patayin. Ngunit sinasabi ninyo na kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang tulong na mapapakinabangan ninyo sa akin ay korban na nangangahulugang handog. At pagkatapos ay hindi na ninyo siya pinahihintulutang gumawa ng anuman para sa kanyang ama o ina. Kaya pinawawalang kabuluhan ang salita ng Diyos sa pamagitan ng tradisyon na inyong ipinamana at marami pa kayong ginagawang mga bagay na katulad nito. Pag-aalala sa ritual na kadalisayan. Nang panahon ni Jesus, maraming tao ang sobrang nag-alala sa ritual ng kadalisayan sa panahon ng pagitan ng dalawang tipan. Ang tawag diyan ay intertestamental period. Yan ay 400 taon sa pagitan ng huling aklat ng lumang tipan, ang Malakyas, at ang unang aklat ng bagong tipan, Mateo. So ganung kahaba na walang naisulat na naisama sa Biblia. At sa panahong yan, yung pagitan ng dalawang tipan, ang ideya ng paghugas ng mga kamay upang manatiling ritual na dalisay ay pinalawak sa karaniwang tao. Bagamat sa lumang tipan, ang mga patakarang ito'y orihinal na para lamang sa mga pari. Makikita natin yan sa Exodo 30:17 hanggang 21. Ang ritual na yan, ang mga pari lang ang gumagawa. Ngunit, sabi dito, doon sa intertestamental period, sa panahong 400 na sa pagitan ng Malakyas at Mateo, ay ginawa nila ito na ang palakad na ito ay isasama ang karaniwang tao. Kaya nga, pagdating sa bagong tipan, ito na ang kanilang kalakaran. Tandaan niyo ito ha, hindi ito base sa lumang tipan. Walang mababasa sa lumang tipan na nagsasabi na ang karaniwang tao bago kumain ay maghugas ng kamay ayon sa ritual na ginagawa ng mga pari. Kaya nga, ito'y base sa tradisyon ng tao, hindi sa utos ng
Diyos. Ito'y sa pag-alinsunod sa konseptong ito na nagreklamo ang mga lider ng relihiyon kay Jesus tungkol sa kanyang mga alagad. Ano na nga yung kanilang reklamo? Kumakain ng hindi naghuhugas sa ritual na paraan. Dalawahang pagtugon ni Jesus. Hindi tuwirang sinagot ni Jesus ang katanungan sa kanya. Sa halip, ipinagtanggol niya ang kanyang maalagad sa dalawang pagtugon. Una, sinipi niya ang matitinding salita ni Esaias na sinasaway ang isang bayang nagpaparangal sa Diyos sa mga salita, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa Kanya. Isaiah 29:13. Nagpapatuloy ang sipi mula sa Isaias sa pagkondina sa paglalagay ng mga tradisyon ng tao sa lugar ng makadiyos na mga utos. So ginamit niya ang Isaiah bilang kasagutan. Ang ikalawang bahagi ng tugon ni Jesus ay paglalaro. Ay iyon ang translation na ginamit ko rin sa place of. Place of. Yang katagang yan ay idioma din na sinasabi na gamitin ng isang bagay upang makakuha ng kalamangan. So, ginamit ni Jesus ang Isaias para ipangsagot sa kanila. Yan ang ibig sabihin ng place of. Binanggit ng Panginoon ang utos na parangalan ang mga magulang. Exodo 20:12. Ibig sabihin, alagaan sila sa kanilang katandaan at pinag-iiba ito sa tradisyon ng panglilihiyon kung saan ang isang tao ay maaaring magbigay ng isang bagay sa Diyos, isang regalo o korban, at gamitin ito para sa sarili. Ngunit ikinaila ang gamit nito sa matatandang magulang na nangangailangan. Yun ang paraan nila na maiwasan yung pera na magamit para sa pangangailangan ng matanda nilang magulang. Sasabihin niya, kurban yan eh. Ganito yan, isipin ninyo ang maaaring maging usapan. Pasensya ka na tatay, gusto ko sanang tulungan kayo. Kaya lang, naibigay ko na sa templo ang pera. Ang ganitong uri ng mapagpaimbabaw ang walang pasubaling tinuligsa ni Jesus. Inilalagay nila ang tradisyon ng tao sa ibabaw ng salita ng Diyos at sa paggawa nito, sila ay nagkakasala. Ang sagot sa tanong ng mga pariseo. Nagpapahiwatig ang tugon ni Jesus na hindi niyan nasumpungang kapanipaniwala ang kanilang pagpupumili sa paglilinis ng kamay bilang kailangan upang maging kasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Tradisyon nga ng tao hindi naman yun ang kalooban ng Diyos. Pagkat kung yun ang kalooban ng Diyos, mababasa sa kanyang mga salita. Wala naman sa lumang tipan. Sa halip, ang kanyang tugon ay malinaw na pagsuporta sa mga utos ng kautusan bilang salungat sa tradisyon ng mga tao. At nandiyan ang maraming talata na suporta ito. Pangalawang pagtatalakay. Malilinis na kamay o malilinis na puso? Marcos 7:14-23. Muli niyang pinalapit ang maraming tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat sa akin at inyong unawain. Pupuntusan ninyo itong bagay na ito, yung makinig at mag-unawa.
Na mamaya yan makikita natin yan sa pagpapagaling ng lalaking bulag at pipi. Walang anumang nasa labas ng tao na pagpasok sa kanya ay makapagpaparumi sa kanya, kundi ang mga bagay na lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa tao. Kung ang sino man ay may pandinig na ipandirinig ay makinig. Nang iwan niya ang maraming tao at pumasok siya sa bahay, tinanong siya ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Sinabi niya sa kanila, "Kayo rin ba ay hindi nakakaunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang nasa labas na papasok sa tao ay hindi nakakapagparumi sa kanya, sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso kundi sa tiyan at ito'y inilalabas sa tapunan ng dumi. Sa ganito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain." Ito yung problema dito sa mga talatang ito. Sa ganito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Minsan, ginagamit ito lang ang babasahin, wala sa konteksto. Sinabi niya, ang lumalabas sa tao ang makapagpaparumi sa tao, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, pansinin ninyo, mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang mga pangangalo niya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, halayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Yan ang mga nakakapagpaparumi. Kaya nga, out of context, kapag sinabi nyo na ang nilinis ay pagkain, wala namang epekto ang pagkain sa mga binanggit niya, masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw. Wala. Kahit na anong pagkain. Yan ang konteksto niyan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nasa loob nagmumula at nakapagpaparumi sa tao. Yan ang sabi niya, kaya nga nanggagaling sa loob yan, papalabas. Hindi yan nanggagaling sa labas, papasok, dala-dala ng mga kinakain. Ang palaisipan sa Marcos 7:15. Ang mga salita ni Jesus sa siping ito'y naging palaisipan para sa marami, samantalang kanilang pinag-iisipan ang kaugnayan nito sa mga katuruan ng Levitico 11 tungkol sa malilinis at hindi malilinis na pagkain. Kasi nga, hindi pinag-aaralan ng konteksto. Walang usapan dito tungkol sa Levitico 11. Hindi pagkain ang usapan dito. Sapagkat ang issue ay paghuhugas. Hindi naman talaga naglilinis ng mabuti sa kamay. Ang issue ay spiritual. Inaalis ba ni Jesus ang mga ganitong pagkakaiba? Nagkakamali ba ang Seventh-day Adventist sa pagtuturo na ang mga kaanib na kumakain ng karne ay kakain lamang mula sa listahan ng malilinis na hayop? Anong masagot diyan? Hindi. Hindi yan ang usapan. Una, magiging kakatwa kung biglang babaliwalain ni Jesus ang mga tagubilin ni Moises sa Marcos 7:14 hanggang 19 nang
katatapos lamang niyang ipagtanggol si Moises laban sa tradisyon sa talatang 6 hanggang 13. Ikalawa, ang mismong tradisyon na sinusulong ng mga Pariseo ay walang basihan sa katuroan ng lumang tipan. Yan ang sinasabi ko kanina. Sumulpot lamang ang iyang katuroang yan. Tapos na ang bagong tipan sa pagitan ng lumang tipan, tapos na ang lumang tipan sa pagitan ng lumang tipan at ang bagong tipan. Ang mga batas sa pagkain sa kaibahan ay meron. Yung Levitico 11 na yon ay nasa lumang tipan yan. Pero itong mga batas nilang itong sinasabi nila wala sa lumang tipan. Ikatlo, ang ibig sabihin ng talatang 19 na sinasabi nitong nilinis ni Jesus ang lahat ng pagkain ay hindi pagwawalang bisa sa batas sa pagkain nasa Levitico 11, kundi na ang tradisyon ng karumihan ng paghipo na ginagawa ng mga Pariseo ay walang bisa. Bakit walang bisa? Tradisyon lang yan eh. Wala yan sa Biblia, wala sa lumang tipan. Hindi yan salita ng Diyos. Isang halimbawa nito ang maling kaisipan na kung maaari kang marumihan sa pamagitan ng pakipag-ugnayan sa mga intil, ay maaari ka ring marumihan sa mga paghihipo sa pagkain ng kanilang nahawakan. Anong nagpaparumi ng isang tao? Tandaan natin, hindi literal na pagpaparumihan mula sa pagkain, kung hindi mga espiritual na karumihan. Sa Marcos 7:19, pinapansin ni Jesus na ang pagkain ay hindi pumapasok sa puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay lumalabas sa pamagitan ng bituka. Ngunit sa Marcos 7:21 hanggang 23, pinansin niya ng kasamaan ay nagmumula sa loob ng puso ng tao, mula sa sentro ng kung sino ang isang tao. Naghaharap siya ng isang listahan ng mga bisyo na nagsisimula sa masamang isipan, subalit nagtatapos sa mga masasamang kilos. Yung mahabang listahan na pinasa natin na masasamang kilos. Nang ang pagtukoy sa panlimang utos sa Marcos 7:10 ay kalakip sa listahan ng bisyo. Bawat utos ng pangalawang tapyas ng Dekalogo ay naroroon. Karagdagan, tumutukoy si Jesus sa walang kabuluhang pagsamba sa talatang 7, ang pagsira ng kung ano ang nasa puso ng unang 4 na utos ng Dekalogo. Kaya si Jesus ay tumatayo bilang isang tagapagtanggol ng kautusan ng Diyos sa buong siping ito. Pangalawang pagkakahati, dalawang pambihirang pagpapagaling. At una sa dalawang pagtatalakay ay mga mumu para sa mga aso, Marcos 7:24 hanggang 30. Mula roon, tumindig siya at nagtungo sa lupay ng Tiro. Tumuloy siya sa isang bahay at ayaw nilang malaman ng sino man na nandoon siya. Ngunit hindi nagawang di siya mapansin. Sa halip, may isang babae na ang munting anak na batang babae ay may masamang espiritu na nakabalita tungkol sa kanya ay agad na lumapit at nagpatira pa sa kanyang paanan. Ang babaeng ito'y isang Grego, isang Syrophoenicia ayon sa lahi. Nakiusap siya kay Jesus na
palayasin ang demonyo sa kanyang anak na babae. At sinabi niya sa kanya, hayaan mo munang mapakain ng mga anak sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at ihagis ito sa mga aso. Ngunit siya'y sumagot at sinabi sa kanya, Panginoon, kahit ang mga aso sa ilalim ng hapag ay kumakain ng nalalaglag na pagkain ng mga anak. Sinabi naman ni Jesus sa kanya, dahil sa isang salitang iyan, makakaalis ka na, lumabas na ang demonyo sa iyong anak. Umuwi nga siya at nadatna ng anak na nakahiga sa higaan at wala na ang demonyo. Talaga namang kahanga-hanga, kamangha-mangha itong malayong distansyang pagpapagaling. Biro nyo, hindi nga niya sinabing sa oras na ito ay magaling na siya. Basta sabi niya, umuwi ka at magaling na ang iyong anak. Ang malupit na tugon ni Jesus. Bakit tumugon si Jesus ng napakalupit sa babaeng ito? Sa maraming salita, tinawag siyang isang aso. Hindi siya hayagang nagpapaliwanag. Subalit, ang dalawang katangian ng kanyang tugon sa kanya ay nagmumungkahi kung ano ang kanyang katuruan. Sa Marcos 7:27, sinabi niya na ang mga bata ay dapat unang mapakain. Kung may una, parang lohikal na merong pangalawa. Ang may karamdamang dalagitan ni ah, ang malupit niyang tugon. Ang isa pang katangian ay paggamit ni Jesus ng isang pagmamaliit na forma sa salitang aso na hindi nangangahulugang mga tuta kung hindi sa konteksto mga aso na pinapayagan sa loob ng bahay na kabaligtaran sa mga aso sa kalye. Yun ang ginamit niya. Ibig sabihin, bagamat ang mga asong ito ay kumakain ng mumo, yung nalalaglag mula ah, sa lamesa, ay mas mabuti ang kanilang katayuan kaysa sa mga asong gala na sapagkat walang nag-aalaga ay sariling sikap, kumakalkal sa mga basurahan, dami yan. Yun ang isa pang forma na ginamit niya na parang nagpapalakas ng loob. Pinulot ng babae ang dalawang puntong ito sa kanyang tugon kay Jesus na tumulong na ipaliwanag ang kanyang tugon. Ano yung kanyang tugon? Sa tugon ng babae ay medyo nakapuntirya. Sabi niya, Panginoon, kahit na ang mga aso sa ilalim ng hapag ay kumakain ng mga nalalaglag na pagkain ng mga anak. Marcos 7:28. Paano naisip ng babaeng ito ang kanyang sagot kay Jesus? Tiyak na itinulak siya ng pagmamahal sa kanyang anak na babae. Ngunit pinalakas din ni Jesus ang kanyang loob. Sinasabi ng ating leksyon na ang babae ito ang kaisa-isang tala yung sinasagot niya. Kaisa-isahang nasagot niya ang mga sinasabi ng Panginoong Jesus. Tiyak na ang babaeng ito ay matalino.
Kaya nga, sinabi niya una na nagpapahiwatig na maaaring magkaroon ng pangalawa at saka nagpahiwatig siya na isang aso sa ilalim ng hapag. Kaya't siya naman ay nasa paanan ni Jesus na nagsusumamo para sa kanyang iha. Kaya't inangkin niya ang karapatan ng isang aso na sa pagkain na nahuhulog sa lapag. Mula sa hapag, nalaglag sa lapag. Ipinakita ng tugon ng babae ang kanyang panampalataya. Ang pagtawag sa makapangyarihang himala ng pagpapagaling sa kanyang iha mula sa kalayuan na isang mumu ay parehong nagpahiwatig na ang kapangyarihan ni Jesus ay sadyang dakila. Isipin na lang natin na kung ang gayong himala ay isang mumu, ano na kung buong tinapay? Ang pagbibigay ng kahilingan niya ay isang maliit na bagay para sa kanya. Nakilos si Jesus at ibinigay ang kanyang kahilingan. Sabi sa Desire of Ages, sa pamagitan ng kanyang mga pakikitungo sa babae, ipinakita niya na siya ay tinuturing na itinakwil mula sa Israel ay hindi na banyaga, kundi isang anak ng sasambahayan ng Diyos. Bilang isang anak ay karapatan niya ang makabahagi sa mga kaloob ng Ama. Nakikita natin dito na mula sa isang katayong aso ay naging anak ng Diyos. Pangalawang pagtatalakay. Umid ang dila. Marcos 7:31 hanggang 37. Pagkatapos ay bumalik mula sa lupain ng Tiro at dumaan sa Sidon patungo sa lawa ng Galilea na tinahak ang mga lupain ng Decapolis. Dinala nila sa kanya ang isang bingi at may kapansanan sa pagsasalita at siya'y pinag-usapan nila na ipatong ang kanyang kamay sa kanya. At siya'y inilayo niya ng bukod mula sa maraming tao at isinuot ang kanyang mga daliri sa kanyang mga tenga. Siya'y dumura at hinipo ang kanyang dila. Pagtingala niya sa langit, siya'y nagbuntong hininga at sinabi sa kanya, Ephata, na nangangahulugang mabuksan. Agad na nabuksan ang kanyang tenga. Nakalag ang tali ng kanyang dila at siya'y nakapagsalita ng malinaw. Inutusan naman sila ni Jesus na huwag nilang sabihin ito kanino man. Dito na naman yung ilang beses natin nakita sa nakaraang leksyon, yung revelation, secrecy motive, o ang temang paghahayag at pagkamalihim. Ngunit habang lalo niyang pinagbabawal sa kanila, lalo namang masigasig nilang ipinamalita ito. Sila'y labis na namangha na nagsasabi, mabuti ang pagkagawa niya sa lahat ng mga bagay. Kanya pang ginagawang makarinig ang bingi at pinapagsalita ang pipi. Isang panghamong problema sa kalusugan. Ang kanyang problema ay sapat na malinaw. Hindi siya makarinig at nahihirapang magsalita. Ang kawalan ng pandinig ay nagbubukod sa mga tao mula sa kanilang kapaligiran. Ang
napakatinding pagkabingi ay maaaring gawin itong mapanghamon ang pag-aaral kung paano matutong magsalita. Karaniwan ay ganyan kapag ipinanganak ang bata, siya ay bingi, ay mahirap matutong magsalita. Alam naman natin na ang mga bata ay hindi tinuturuan ng pagsasalita. Basta't kinakausap lang yan at matututo yan magsalita. Paano matututo ang bata kung wala siyang naririnig? Kaya mahirap ang kanyang katayuan at maaaring matagal na ang problema ng lalaking ito. Maaaring magmula pa nang siya'y pinanganak. Paghipo sa apektadong mga bagay. Bahagi. Inilagay niya ang kanyang daliri sa tenga ng lalaki. Dumura, iniipo ang kanyang dila at nagbuntong hininga. Iniipo ni Jesus ang mga apektadong bahagi ng lalaking kanyang papagalingin. Ngunit, bakit ang buntong hininga? Nagbuntong hininga siya dahil sa isipang ang mga tenga na hindi magiging bukas sa katotohanan at ang mga dilang tumatangging kilalanin ang manunubos. Merong mga may tengang hindi nakikinig. Nakakarinig ang tenga, pero hindi nakikinig. Meron namang mga tengang nakikinig, pero hindi nakakaunawa. Mahimalang isinauli ni Jesus ang pandinig ng lalaki at binigyang kakayahan siyang magsalita ng buong linaw. Inilalarawan ng kanyang buntong hininga ang mga hangganang inilagay ng Diyos sa kanyang sarili tungkol sa kalayaan ng pagpili sa sangkatauhan. Hindi niya pipilitin ang kalooban. Ang lahat ng tao ay malaya upang piliin kung sino ang nais nilang manguna sa kanilang buhay. Ang prinsipe ng buhay o ang prinsipe ng kadiliman. Mabubuksan ni Jesus ang mga binging tenga, ngunit hindi mapipilit ang mga pusong hindi naniniwala na kilalanin ang kanyang pagiging Mesyas. Mga kaloob ng pandinig at pagsasalita. Itong maiksing kwento ay naglalarawan din kung ano ang magagawa ng Diyos para sa mga nahandang bumaling sa Kanya. Marahil ay nakaranas ka ng pagiging kimi sa pagbabahagi ng iyong panampalataya na parang umid ang dila sa kung ano ang sasabihin. Nag-aalok ang himalang ito ng pampalakas loob na kayang buksan ng Panginoong Hesus ang iyong tenga upang maging sensitibo sa mga pangangailangan ng iba at magbahagi ng handang salita upang angatin sila sa kanilang paglalakbay. Pangatlong pagtatalakay. Mag-ingat sa masamang tinapay. Marcos 8:11 hanggang 21. Dumating ang mga Fariseo at nagsimulang makipagtalo sa kanya na hinahanapan siya ng isang tanda mula sa langit upang subukin siya, at nagbuntong hininga siya ng malalim sa kanyang espiritu at sinabi, "Bakit humahanap ng tanda ang salinlahing ito?" Pangalawang beses na ito na nabanggit yung pagbubuntong hininga. Katotohanan na sinasabi ko sa inyo, walang tanda na ibibigay sa salinlahing ito. Sila'y iniwan niya at sa muling pagsakay sa bangka, tumawid sila sa kabilang dako. Noon ay
Nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay, maliban sa iisang tinapay na nasa bangka. Kanyang binalaan sila na sinasabi, "Mag-ingat kayo, iwasan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes." At sinabi nila na sa isa't isa, "Ito'y sapagkat wala tayong tinapay." Yamang batid ito ni Jesus ay sinabi sa kanila, "Bakit ninyo pinag-uusapan na wala kayong tinapay? Hindi ba ninyo nalalaman ni nauunawaan man? Tumigas na ba ang inyong mga puso? Meron kayong mga mata, ngunit hindi nakakakita. Meron kayong mga tenga, ngunit hindi nakakarinig. Hindi ba ninyo natatandaan ng aking pagputol-putulin ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang kaing nangapuno ang ng mga pinagputol-putol ang inyong pinulot?" Sabi nila sa kanya, 12. Nang pagputol-putulin ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang kaing na puno ang ng mga pinagputol-putol ang pinulot ninyo? Sinabi nila sa kanya, 7. Sinabi naman niya sa kanila, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan?" Yan ang problema. Hindi nalimutan, pero hindi nauunawaan. Pag-ingatan itong mga libadura. Ang mga Pariseo ay naghahanap ng tanda. Bakit hindi niya ipinakita ang kanyang makadiyos na kapangyarihan at kumbinsihin itong mga reklamador? Bumalik ang problema sa katapusan ng Marcos 3, kung saan nagsalita si Jesus tungkol sa kasalanan laban sa banal na espiritu. Kung nakasara ang mga tenga at nakapikit ang mga mata ng isang tao, hindi siya makukumbinsin ng isa pang himala, kahit pa nanggaling ito sa langit. Babaliwalain lang ito katulad ng lahat ng nauna rito. Maging ang mga himala ay hindi sapat upang kumbihin silang desididong hindi maniwala. Ang mga alagad ay hindi nakaunawa. Kinuha ni Jesus ang pagkakataon upang balaan ang mga alagad laban sa libadura ng mga Pariseo at ni Herodes, Marcos 8:15. Ibig sabihin, ang kanilang mga katuruan, nakikita yan sa Mateo 16:12. So ang libadura ay mga maling katuruan yan. Ngunit hindi ito naintindihan ng mga alagad at iniisip na nagsasalita si Jesus tungkol sa pag-iwas na bumili ng literal na tinapay, gaya ng nakaugalian kapag hindi nakakaunawa ang mga alagad, binibigyan sila ni Jesus ng tagubilin. Sunod-sunod na nagtanong ang Panginoon. Ang unay mga rhetorical ang likas. Rhetorical, ibig sabihin yan ay hindi kinakailangang saguting verbal. Pwedeng sagutin mo yan sa isip. So, pero hindi ka inaasahan na sumagot na verbal, yun ang ibig ng rhetorical, na naghahayag ng kanyang pagkadismaya na hindi nila naunawaan ang kanyang misyon. Ang kanyang mga salita ay nakapagpapaalala sa sinabi niya sa Marcos 4:10-12 tungkol sa mga tagalabas na hindi nakakaunawa. Ang kanyang mabibigat na salita ay sinadya upang gisingin ang mga alagad
mula sa kanilang espiritual na katamlayan. Nagtanong siya ng mga simpleng katanungan tungkol sa kung ilang basket ng mga piraso ang kanilang naipon pagkatapos niyang mapakain ng 5,000 at ng 4,000 na nilayon upang ilarawan na dapat ay naunawaan na nila ngayon ang mga limitasyon lamang ng pagkukunan ay hindi hadlang para sa Mesyas na Panginoon. Ang huling tanong niya ay rhetorical na naman. Hindi ba ninyo nauunawaan? Kung tutusin, tingnan ang lahat ng nakita at naranasan nila kay Jesus. Paano natin matututunan na panatilihing bukas ang ating mga puso at isipan sa katotohanan ng Diyos at sa kanyang pag-ibig? Pansinin mo na ang lahat ng ebidensya na ibinigay sa atin para sa Diyos at para sa kaniyang pag-ibig. Gayunman, minsan, bakit tila napakadaling mag-alinlangan? Sabi sa Desire Pages, gaano kadalas na ang ating paglilingkod kay Kristo at ating pagipagniig sa Kanya sa isa't isa ay nadudungisan ng lihim na pagnanasang itaas ang sarili. Gaano kahanda ang pag-iisip ng pagpupuri sa sarili at ang pananabik na sa pagsang-ayon ng tao. Ito'y ang pag-ibig sa sarili, ang pagnanasa para sa isang mas madaling paraan kaysa sa itinakda ng Diyos na maghahatid sa paghahalili ng mga teorya at tradisyon ng tao sa makadiyos na tuntunin. Amen at amen. Dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, dalangin ko na ang mga pag-aaral na ito sa mga himalang ginawa ng ating Panginoon ay magpasigla sa iyo na pahintulutan siyang gumawa ng mga kababalaghan sa iyong puso. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Kamakailan lang ay isang elder na iglesia ang sinabi sa akin na isinishare niya ang channel na ito. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo, ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad na malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may download mo rin mula sa aking Facebook account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.